Bago man o hindi, yung isang loan app, kilalanin nyo muna guys bago kayo magbigay ng personal information. So for today's video, pag-usapan natin itong Si Masaya Cash Pro Dash Installment. Dinownload ko siya kasi na-curious ako kasi sabi niya, 50,000 pesos daw yung kanyang maximum loanable amount. Download the app, blah blah blah. Sabi niya pa sa Google Play Store, is legit siya, powered by Snapcash, lending incorporated. Pero the question is, okay ba yung loan app na to? Mas mabuti pa guys, panoorin nyo na lang muna yung video na to bago nyo bigyan ng personal information nyo. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and of course, sa channel na to, pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga loan apps dahil kailangan po natin lahat ng tamang expectations. Huwag yung puro na lang tayo click ng click. So for today's video, itong si Masaya Cash. Dinownload ko siya at sinubukan. Therefore, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. Sabi ko nga ba, parang familiar siya, especially nung pagkatapos kong i-download yung loan app. Bigla ako na may sinabi siyang born to credit. Saan ko ba nakita yung born to credit na yan? Pwede ba yun? Born to credit? Ano meaning nito? Parang napaka-bad news naman ito. So, lumabas tong pa-coupon niya na 1,000 pesos max daw, which of course, ma-apply mo lang kung ma-approve ka, diba? And, ayan, lumabas po yung Masaya Cash Pro. Sabi niya, 0.5% per day daw. And, loan limit, 1,000 to 50,000 pesos. Nasa Google Play Store, hinanap ko sa iOS, wala po siya doon. So, I click apply now. Bago ka pa dito, magsa-sign up ka. Pero kung bago ka pa, huwag ka mag-expect 50,000 ka agad yung ma-offer sa'yo. Kasi syempre, kapag OLA, magsisimula ka sa mababang amount. Legit pa yung loan app na to, guys. It doesn't matter kung legit man siya o hindi. Nasa list of recorded online lending platforms pa siya o hindi. Yung question ba, okay ba yung loan app na to, guys? Every time na nagne-next ako, nafe-feel ko na talaga na parang na-encounter ko na to before. So, maghihingi po siya ng active mobile number and then magpapadala siya ng 4-digit code at saka password na kaagad. O, ayan, magkikreate ka ng password. And here's the big surprise. Yung nagpadala po ng verification code. Galing po kay Peso to You. O, ayan. Sabi ko na nga ba, may kutob na ako na parang napaka-familiar niyo, guys. So, galing po sa kay Peso to You yung verification code. Kaya, napunta ako sa dati kong video, guys, yung kay Peso to You, which is andito. Magkamukha sila ng interface. Maybe because they are the same developer or probably they're just one and the same. Magkaiba lang yung pangalan. Anyway, so I gave my phone number. Nag-log in ako with the password. By the way, yung password, wala siyang masyadong maraming requirements. So, baka ma-hack yung mga password nyo dito, be, kasi hindi siya strict. Anyway, so ayun, hingi po siya ng iba't ibang permissions. Syempre, i-allow mo yan para makapag-continue. Lumabas naman ulit yung coupon, which of course, magagamit mo lang, diba, kapag na-approve ka or nakapag-loan ka man dito. At pinaka-red flag dito is, humihingi po siya ng Facebook link. Bakit pa? Bakit pa sila hihingi ng Facebook link? It's the same with Peso to You, guys. Again, kung gusto nyo makita yung Peso to You video ko, if you wanna compare, because up to now, Peso to You, nada-download pa rin sa Google Play Store, under rin siya sa kay Snapcash Lending Incorporated. You can just check that video right there. Huwag nyo munang ibigay yung personal information nyo without seeing that video first. Kasi alam nyo, guys, parehas lang sila. So, aside from the personal information and the 5 contact references na ibibigay mo sa loan app na to, which of course, kukunin mo dun sa phone book mo, hingi po siya ng valid ID tsaka magsiselfie ka kasama sa mga ID mo. Yung mga ID sa tinatanggap niya pala are the following: UMID, SSS, TIN, passport, driver's license, voter's ID, GSIS card, PhilSys ID. But, here's a tip. Don't even bother, guys. Meron din siyang palang mga additional information. Peso to You vibes talaga siya. Parehas na parehas. Magkaiba lang yung pangalan. But of course, what can you expect? Same developer. So you can skip that part. And pagkatapos mong i-skip, sabi niya bababa daw yung chance mo na ma-approve kasi hindi ka nag-submit ng mga yon. But don't even bother, guys. Kasi alam nyo, pagkatapos nyo ng part na yan, auto-submit siya. Ayan. So before mo malaman kung ma-approve ka o hindi, hingi pa siya ng comment. Oy, gaslighting ha. 5-star comment for accelerated review. So, hindi mo pa nga alam kung ma-approve ka. Ba't ka naman magbibigay ng 5 stars dito? So, hindi ako nagbigay ng 5 stars. Ayun, repay on time and blah, 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 blah. In the end,
syempre hindi ako na-approve. Maybe because hindi ako nabigay ng 5 stars. And even if meron po siyang remove account na option, but we'll never know, diba? So don't even bother kasi yun nga, auto-submit siya. At mabibigla ka kasi take a hint from those na nagbigay ng kanilang mga feedback sa Google Play. May isa dito sabi, first app, reject. Easy to fill out, pero tagal daw ng decision. At least sa akin, kaagad na siya nagsabi na reject ako. Buti na nga lang, walang pumasok eh. And then, auto-reject loan app. They will just gather information from you. But here's pero ito guys yung dapat kasi hinahanap natin sa mga ganitong mga feedback, yung talagang nag-display ng numbers. Tulad nito, na yung loan daw is 5,000. Yung nakuha niya is 2,000. Yung babayaran niya is 5,300. So, dito pa lang, maaamoy mo na may something fishy sa loan app na to. Para sa akin, pero ako lang to it's just my opinion, it's just my feelings, and my feelings are of course valid. Charot! Very risky po yung mga loan apps na sinasubmit na kaagad. Hihingi pa ng 5-star review or accelerated review, gaslighting much. So, kaya pala parang ang taas ng rating niya dun sa Google Play Store kasi of course, yung mga iba, kahit na na-reject, hindi na nag-bother na mag-update, di ba? So, ayaw natin sa mga loan app na humihingi ng Facebook at nagsasubmit without even displaying kung ano ba yung magiging fees nila. Try checking their privacy, something, yung chine-check mo sa pag-sign up, hindi po nakalagay doon kung magkano yung kanilang, yung kanilang mga binabawas. Risky siya guys. Good na nagbabasa tayo ng mga nasa comment section. And para sa akin, red flag na yan. Very, very red flag sa akin yung humihingi ng Facebook link. But of course, kung gusto nyo pa rin magpatuloy, nasa inyo po yan. At least now you know kung anong meron after kayong mag-download ng loan app na to. So guys, hindi po natin kasi ini-encourage yung pag-uutang. Kasi utang is a responsibility. May mga lokong loan apps At ayaw natin sa mga ganyan. Ano ba? Aside from Facebook, syempre hingi po siya ng email, Messenger, Viber, optional daw. Backup phone number is all optional. Pero yung Facebook, hindi po optional. Tapos, hihingi po siya ng industry category, religion, marital status, number of children, educational background, yung mga job information, residence, detailed address, and kung rented ba or own yung bahay na tinitirahan mo, ano ba yung status. 5 contact reference po yung hihingin niya. Siyempre, kukunin mo yun sa phone book mo. Ayan. And then, ayun, pipicturean mo yung ID mo. Pag picture mo ng ID, hindi siya automatic na makaka-capture niya yung details mo kasi kailangan mo yung i-enter. So, ayun mga guys, yung mga IDs na tinatanggap nyo once again are here. Pero, ewan ko sa inyo, basta pag humihingi ng Facebook, run, don't walk. Wag na, i-close nyo na, i-uninstall nyo na, X na yung mga loan apps na humihingi ng Facebook. So, shoutout po tayo sa ating 3 viewers, Ruth Nagera, 337 from Saudi. Shout out din sa kay It's Jen from Kuwait. And shout out sa kay Tails Romero 4512. At galing naman siya sa Cebu City. So that is all for today, guys. Until then, I will see you on my next vlog. And I thank you. Bye.